galing mula sa silangan. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng huwad na propeta, ang tatlong karumaldumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nanatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo, Armageddon. Pagpalainawa ng Panginoon ang kanyang salita, tayo manalangin. Panginoon, ipaintulot niyo po na sa umagang ito, minsan pa inyo kaming paalalahanan na hindi kami dapat na magpatumpik-tumpik, hindi kami dapat na magre-relax-relax, lalo na sa aming obligasyon, Panginoon. Katulad din sa mensahe ng awit ng choir, na dapat talagang amin ang hahanapin ang mga nawawala, una-una sa lahat, sa aming mga pamilya, aming mga kamag-anak, at komunidad namin, Panginoon. Lord, patawarin niyo po kami. Madalas nakakalimutan namin ito. At sa buong akala na ayos lang ang aming Christian life, na kontento sa pag-attend at pakipag-fellowship. Ngunit, Panginoon, mayroon pala na inaatas niyo sa amin na dapat at kinakailangan talaga na amin, Panginoon, na magampanan. Ianda niyo po kami ngayon sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay. Now, meron po tayong ipapakita kasi po ang atin pong topic, pamagat, ay, ayaw ko lang kung narinig niyo ito, The Doomsday Clock and Bible Prophecy. Magkakasama po yan, no? Minsan, ang parang medyo lumilihis itong doomsday clock. Pero ngayon po, sumasabay siya. So, aking iniling si Katkat na 2 minuto lang naman ito. Panoorin niyo po at inyo talaga pong pakinggan at panoorin ng mabuti.
Parang nagsisimula pa lang ako ay nasasarapan sa pinapanood, natapos agad. Nakita niyo po yung binanggit doon. Ito pong news ay binigay po ng USA Today. Isa po siyang yung kapahayagan o kaya isang platform ng balita na ito po ay sa pamagitan ng newspaper. At sila po ay nagbanggit, in fact yung nakita natin po na yung video, mayroon silang grupo composing of mga university professors, mga scientists. Ang iba sa kanila mga agnostics, ang iba mga atheists, no? Sila ang nag-set sa sinasabi doomsday yung clock, no? Noong nabanggit kanina dyan, 1947, inumpisan po itong doomsday clock. Kasama po kay Albert Einstein, buhay pa siya nung time na yon. At ang mga pinuno ng iba't ibang mga university institutions, mga dalubhasa, sila po ang nag-form nitong grupo para taon-taon ay alamin kung saan na ba tayo sa ating relo o clock natin palapit sa midnight. Now, sa USA Today, pinalitan nila yung midnight. Ayaw ko kung bakit ang ginamit nila ay Armageddon. Yan, nabasa natin kanina. So, una, noong 1947 po, na-set nila yan, matapos po na nagkaroon po ng atomic bombardment doon po sa Nagasaki at Hiroshima. Alam natin po yan, no? At wala pa gaanong rating o oras na sinabi nila. Ngunit, nung dumating po sa 1953, bigla nila na inurong ito 2 minutes na lang bago po ang midnight o kaya ang Armageddon. Noong 1953, nagpa-test ang USSR pa dati, no? Ngayon, Russian Federation ang tawag doon. Nagkaroon sila ng series of yung test sa kanilang nuclear bombs. Doon na-realize, nakapantay na pala sila sa Estados Unidos. At ang USSR, yung USSR pa noon, sila po ay may kapasidad talaga na sila ay magpalipad ng tinatawag po na interballistic missile. Ngayon po, noong 1991, sandali lang, medyo may naano ako. Okay lang. 1991, mayroon nga. Sa 1984, nagkaroon po ng kalagdaan, treaty, ang US at saka USSR na yung tinatawag po na START, yung pangalan o acronym na START, ng hulugan na
Strategic Arms Reduction Treaty. Na ibig sabihin po, bawasan nila ang kanilang mga armas nuklear. At hindi na sila mag-isip na yung padamihin pa o kaya makipagyera pa at gumamit ng armas nuklear. Kaya inurong po sa 7 minutes 17 minutes, no? Before midnight, yung kaninang may clock kanina, di ho ba? Lumayo ng konti kasi medyo nagkaroon po ng armistice o kaya nagkaroon po ng kasunduan. Ngayon, yung 1991, bumagsak ang USSR. Di ho ba? Ay umurong ng lalo. 17 minutes na to midnight. Lumayo. Okay. Ngunit, ito po, nakakabigla talaga. Bago lang, sila ay nagkaroon ng public declaration at yun na ano po, marami po yun, i-search nyo. Marami pong mga ganon. Pero yun lang kinuha ko kasi trite siya, masyadong maiksi at siksik ang iyong mga sinasabi. Bigla lang po, that's about siguro a few months ago, 4 months, mga ganon. Sila po ay nag-appear sa media at kanila pong sinabi ang pagbibilang na lang ang oras palapit sa midnight, 90 seconds. Alam niyo ba yung 90 seconds? Magbilang kayo ng 90, niyan bang 90 seconds? Ang 60 seconds, 1 minute, di ba? Ha? 1 minute? 1.5? Oo, kasi 60 minutes, 60 seconds, 1 minute, no? So, dagdagan nyo ng 30. So, 1.5 minutes. 90 seconds. Ano pong pahiwatig niyan? Ang posibilidad po na tayo ay bigla na lang maglaho sa daigdig nito. Ang sangkatauhan, no? Ang tawag nga po nila dito ay self-annihilation. Kung magkaroon po ng pagpapalipad ng mga bomba atomika o nuclear bombs, ang sangkatauhan ay kanilang tiniterminate ang kanilang sarili. Wala talaga po maiiwan sa sanlibutan, sabihin ko sa inyo. Kasi po, katulad po ng USSR, ang Russia, meron silang 8,000 sa arsenal nila na mga nuclear bombs. Ang Estados Unidos ay meron din po mga 8,000 nuclear bombs. Yun na. Nagka-counting na. Saan ba yan? Yung ano po, Britain, may siguro sabihin natin may mga 1,000 sila or 600, mga ganon. France, meron din po sila. Ang India, meron na rin ang India kasi natatakot sila dahil nga sa China. Ang China naman, sabihin na more or less, mayroon silang 1,000 nuclear bombs. Bagong-bago lang po, kita nyo po sa mga pahayagan, yung North Korea, ito po, mayroon akong mga nakuhang statement. Okay, si Chung
Chung Jun-un. Sabi niya, we are now developing exponential, we develop now exponentially increase nuclear arsenal and develop intercontinental ballistic missiles. Ang tinatawag po na intercontinental ballistic missiles, yung pinalipad na yung nakairang linggo, na ang isa ay nahulog lampas sa Japan, yung isa naman kalagitnaan ng Japan. Kaya ang dami talaga doon na medyo na-enrage, nagalit sila. Ano ba yung, ano na ito si Chung Jun-un? Siya ba ay nasa tama pa bang pag-iisip? Ano bang mapapala niya doon sa yung papasiklab niya na mayroon siyang, ano ang kanyang target? Yung South Korea, no? Yung, sabi niya, we have now the capability to reach the US sa kanilang atomic nuclear bomb. Now, by the way, ang atomic bomb at saka nuclear bomb, ang pagkakaiba lang po ay ang degree ng destruction. Ang atomic bomb, yung hinulog doon sa Hiroshima at sa Nagasaki. So, yung buong Hiroshima, kung tignan niyo po sa picture o may video, ay wala po. Diba? Manila talaga, ano yan, annihilated. Ubos. Walang natira. Isang bomba lang yon noong yung World War II, no? 1944, 45, no? 45. Isa lang sa isang syudad. Wala na po, no? Ubos yung mga tao doon. Hinulog din niya ulit sa Nagasaki. US naman yung naghulog doon. So, tapos agad ang giyera. Kasi nagulantang po ang mga Hapon, no? Nasa matindi na destruction na idinulot po ng atomic bomb. Now, ang nuclear bomb times 10 times 100 pa yan. Depende po sa tinatawag megaton. Capable na po ang Amerika, ang Rusya na many hundred times over yung ganong kakapangyarihan. Now, nabasa ko po one time, ang China, isang bomba atomika, nuclear, na yung kanila pong bago ngayon na develop na bomba ng US, sabi na, one bomb is enough for China. Matakin nyo yun. Isang bomba lang po, ubos o tapos na ang China. Kung magliparan yung 8,000 nasa USSR, 8,000 sa Amerika, may 1,000 ang China. Kasi siyempre po, nung nalaman ng China, sila ay hinulugan na ng bomba, magpakawala na po yun ng lahat ng kanilang mga missiles na may dala-dala na nuclear bombs. Now, i-imagine nyo po ano mangyari sa daigdig natin. Sobra pa po sa impyerno. Kaya, di natin muna i-allude doon po sa 2 Peter na sabi na the earth, yung present earth will melt and pass away with fervent heat. Hindi pa natin yan dalhin doon. Pero, maaari pong mangyari sa parang limited scale lang po. Itong mga next na mga ilang taon. Pero kung magsabay-sabay po yon, tapos ang daigdig. Kaya nga po, itong mga nasa miyembro po ng Doomsday group na ito, alam nila po ang yung degree o kaya ang
Lawak po ng destruction. Kaya sabi nila, annihilation, self-annihilation by humanity. Sila katayo-tayo lang din. Mag-uubusan ng ating sarili. Now, bago kayo ay aatakihin ng sakit ng puso, pupunta muna tayo po sa yung ating laman ng ating aking basahin muna mga ilan ng mga pahayag. Katulad ng February 21, si Putin. Gusto ko palitan ang pangalan ni Putin eh. Yung parang katunog sa mura. Sabi niya sa kanyang speech doon sa February 21, the threat of global war and veiled nuclear threat. Yan ang kanyang mga words. Akin lang. Pero mahaba po yun. Pero the threat of global war and veiled nuclear threat. Anong ibig sabihin na veiled? Parang nagpapasaring na gagamit sila. Yung kanina, yung nagsalita, di ho ba? Si Putin nagsabi, maaari namin gamitin ang aming armas nuclear. Para sa ano yung aming armas nuclear? Kung kami talaga ay matatalo na. At natatalo sila talaga ngayon. Ang buong EU, European Union, ay nagtulong-tulungan po ngayon upang talunin talaga ang Rusya. Now, maliban po, ito po, mahalagang bagay po ito. Mag-pray talaga tayo. Maliban po na si Vladimir Putin ay mawala sa eksena. Mawala siya sa scene. No? Kung mawala siya, so, matigil po yan. Pero kung andyan pa rin po si Putin, dahil siya na po nagsabi na nandyan ang threat of global war, kinukote ko lang siya partly lang, no? And he made a veiled nuclear threat. Parang sabi niya, may hawak kami bomba nuclear. Kaya ano niya, yung sabi dito kanina ng spokesman, Putin is not bluffing. Hindi siya nagbibiro. Kung talagang mauwi sa pagkatalo ang Rusya, na ngayon naglalaban na kasi ang spring offensive na sinasabi nila, talaga pong agawin na ng Ukraine, yung pong inanex ng Rusya. Di ba? May 4 na mga teritoryo ng Ukraine na inanex nila. Ibig sabihin po, sinakop nila. Ang isa diyan na pinag-aagawan talaga yung Crimea. Kasi ang Crimea po, port city po yan eh. No? At kaharap niyan ay ang Rusya. At nandyan po ang mga ports, no? Mga container ports, ganon. Gusto ng Ukraine mabawi yon. Now, sabi ni Putin, kung kailangan man na bawiin yan o kaya mabawi sa amin yan, mapipilitan kami na gumamit ng bomba nuklear. Meron pong ito ay February 2011. Ang Russia ay kanilang sinuspend yung nabanggit ko kanina, no? Ang START, yung kanilang START accord. I'm sorry po. February 2011, yun yung pag-start nila ng pag-umpisa nila po ng yung treaty or accord. Pero 4 days ago, baka mga 5 days na or 6 days ago, iyon po ay sinuspend ng Russia. Ibig sabihin po,
kanilang tinigil. Yung start na kanilang linilagdaan, February 2011, ang ibig sabihin po ng start, Strategic Arms Production Reduction Treaty, kanilang initsapuera nila, no? Kinancel nila. Sabi nila, wala na. So, anong ibig sabihin? Hindi na sila mag-hunos dili. Kung gagamit po sila ng nuclear bomb. Mayroon pa po. Ang grupo na yon na ating napanood kanina, may sinabi, Doomsday, yung Doomsday group, no? Sabi nila, the world is closer to catastrophe or self-annihilation than it has been before. Ang sanlibutan ay napakalapit na sa katastropiya o yung pagkawasak o kaya self-annihilation, yung sarili natin ay ating pinapatay than it has been before. Now, punta naman tayo po sa prophecy kasi dalawang sides ito. Yung tinatawag po na doomsday clock. So mayroon ba yan significance sa prophecy? Yes. Yung kanila pong mga ginagawa, sinasabi, dinideklara ngayon, ay actually po, tugon lang nila o response lang nila po sa prophecy. Okay. So, tingnan natin po yung ating unang point po sa chapter 16 ng Revelation. Nabasa natin yon po. Yung una diyan, kita nyo po, verse 12, no? The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up. Ito po, ako ay na-mystify o ako ay nahiwagaan talaga po. Kasi, ang river Euphrates or Euphrates, panahon pa po ng creation. Di po ba? Nandyan na siya sa Genesis. Mabasa niyo po yung river Euphrates. Dalawa po yan, Tigris at saka river Euphrates. Actually po, doon daw po, sa vicinity na yon, 4 daw po ang mga rivers. Pero ang dalawang mga higante ay ang Euphrates at saka ang Tigris. Ang Euphrates saka ang Tigris ay sila ay sama-sama pagdating na po doon sa Persian Gulf. Pero, mula sa Turkey, ito pong Euphrates, River Euphrates, Tagalogin lang natin, talaga pong tumatakbo po at nagpo-flow siya for 2,800 kilometers. Wow! Doble sa yung span ng Pilipinas mula Apari hanggang Hulo. Doble po yan kasi 1,000 kilometers plus lang naman yung hanggang Apari, Hulo. Doble. Ang haba. Tingnan naman niyo sa map po. Di ba? Ang haba talaga yung... Now, simula pa po sa creation, sa Genesis, andyan na po yan at kung kayo po ay tumingin sa Google, inyo po malaman na one of the greatest, if not the greatest, na river of Western Asia, kasi nasa part na siya ng West. Or, sabi ng iba, Middle East.
kung hindi siya ang pinakamalaki, isa na siya sa pinakamalaki. At hindi ko lang na lista yung volume ng water na nagpo-flow sa kanya. Actually po, miski may bangka o barko, pwede doon na dumaan, no? Now, never, sa pag-iisip po ng mga historians at mga yung politiko, never, except lang po last year, na the great river Euphrates, or Euphrates, no, ay matutuyo. Ano po sabi ng Biblia ang maging kadahilanan bakit matuyo po ang river Euphrates? Pagbuhos po ng ika-6 na anghel ng 6th bowl niya, mangkok niya. Sa tayong mga Chinese, yung mangkok, ginagamit natin pag humigop tayo ng sabaw. Yung pala, ginagamit din ng mga anghel pag sila ay magbuhos ng kanilang judgment. At ano po ang nangyari? Natuyo. Lately po, aking tinignan, sabi nila, may part talaga daw doon sa Euphrates River, pwede ka nang lumakad. Lumakad na paparoon sa kabila. Mag-cross sa River Euphrates, no? Ito po ay parang hindi talaga maarok ng marami why that great river Euphrates maging tuyo. Wala talaga. Except na pagka tignan po sa Bible, kaya marami po, pag i-research nyo, marami po ang mga bibigay ng kanilang mga opinion na lahat nagsasabi, katuparan po sa prophecy na ito. Ano pa naman? Okay. Yung pause for a moment. Mag-isip-isip tayo. Ano pa naman talaga po? Sa loob ng 2,000 taon, hindi natutuyo yan eh. Sobra pa, no? Kasi 1,800 or 1,500 from the creation up to the birth of Christ. Sa loob ng mga 3,000 taon, hindi ho yan natutuyo. Sa halip, sumasagana pa, no? Pero bakit natuyo yan? Hindi nyo ba na pag-isip-isipan? Mga kapatid, fulfillment of prophecy. Wala na ibang katuwiran, wala nang ibang rason diyan. Wala na po. So, ito ngayon po ay binigay po din ng Bible. Kung tignan natin sa susunod na no? Okay. And its water was dried up to, ano po ang purpose? To prepare the way for the kings from the east. Now, kung kayo daw po ay tumayo sa Jerusalem at gumamit po kayo ng yung sextant o kaya yung ano po, yung anong tawag nito? Yung ginagamit pag sa direksyon, compass, yung sextant kasi yan ang pagsilip kung doon ka ba sa east or west. Now, kanila po sinyot, kana talagang dineretso. Ang diretso po talaga na exactly na east of Jerusalem ay wala nang iba kundi ang Russia. At sabi nga daw po, na hahagip pa nga yung Moscow. Pag ikay tumayo doon at pupuntirahin niyo po ang east from Jerusalem. Grabe po na pagka-accurate ng Bible, di po ba?
Now, sa ngayon po medyo natatalo-talo, medyo alanganin ang katayuan ng Russia. Pero kailan-kailan na po si Xi Jinping ay nag-declare na tumulong sila ang China at may mga usap-usapin na bibisita pa nga po si Xi Jinping sa Russia. Dahil magka-alyansa yung dalawang bansang yan pareho pong komunista. So, kung ganun pong usapin, hindi ho talaga tuluyang madidefeat ang Russia. Kung tulungan po ng China. Kasi po ang China, number 2 world economy na siya, no? Pagdating po sa mga manufacturing goods, ay nako mga kapatid, lahat ng ating nabibili galing ng China po yan. Hanap kayo, USA. Tanungin niyo yung sales lady or salesman. Mayroon ba dito made in USA? Ay, sorry sir, lahat ng ating ating goods dito made in China. World's biggest pagdating po sa manufacturing. Maski na po ang Japan tinatalo nila. Yung kung atin lang po pagsasama-samahin, buuhin natin po, talaga pong ang record po ng salita ng Diyos, accurate talaga po. Patungo po tayo dyan. Dahil po, yan na po ang nakasulat in the sovereign plan of God. Pag sabihin ng Panginoon, ito ang mangyayari, wala po talagang makakapigil. Mangyayari po talaga, sabihin ko sa inyo. At akin lang pong pasadahan lang saglit. Kanina kasi yung unang awit natin na ako ay kanyang inalagaan, ako ay kanyang tinawag. Alam nyo, kung sino talaga po yung sa simula pa, wala pang wala pang sanlibutan. Alam na ng Diyos kung sino talaga ang kanyang kanya. Kilala na tayo niya, yan ang kamangha-mangha po na katotohanan. Kilala na niya ako, kilala na niya kayo. Nasa certain time na ito ng kapanahunan, ikaw, ako, lalapit sa Panginoon. Hindi ho tayo lalapit sa Panginoon sa ganang atin lang po. Hindi po. Hindi po tayo lalapit dahil tayo ay inimbita. Okay, praise God, may nag-iimbita. Kaya ang atin lang naman po na parang position dyan is this. Hindi natin alam kung paano po ang Panginoon ay gumagawa. Pero, kaya nga nagkaroon tayo ng Family Sunday. Sinabi ko nga po, basahin nyo sa Book of Acts, basahin nyo sa Bible. Kung sa isang pamilya, mayroon pong liligtasin ng Panginoon dyan, pahiwatig po yan na ang buong pamilya nais niya tawagin sa kaligtasan. Sweep them into the kingdom of God. At totoo yan nangyari sa amin po. Wala pong ni isa sa amin mga magkakapatid na hindi po mananampalataya sa ngayon, sabihin ko sa inyo. Hindi naman pagmamalaki yan. Yung aking aming panganay, yung aking kuya, pinakamatanda sa amin, nag-army po yun eh. Lahat ng bisyo nasa kanya. Kaya tawag namin sa kanya, prodigal son, yung black sheep. Pero ngayon po, how many years na? Yung kanyang anak nagiging asawa pa ng isang American missionary. Nasa Estados Unidos sila sa ngayon. Buong pamilya po. So far as I am concerned, no? Pero, pagbasahin natin, alamin natin sa Bible, ganun po talaga ang trend. Pag may naligtas dyan sa isang pamilya, paisa-isa na po yan, ligtasin ng Panginoon. Ngayon, sunod sa ating narinig na kanta kanina, ay mga lost sheep
we have to win them. Kasi po, ang atas na yan ay hindi po sa mga unbelievers na sila ay lalapit lang kusa. Ang commission, ang Great Commission, kanino po ibinigay yan? Kanino po ibinigay, tagubili ng Panginoon? Kanino po yung Great Commission? Kanino po ibinigay yan? Sa mga mananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, go into all the world. Hindi niya sinabihan yung mga hintil, mga Roman soldiers. Hindi po. Sinabi sa mga naka-assemble. Some 500 brethren na sabi ng 1 Corinthians, nag-assemble sa chapter 12. Doon sa mount ang pag-akyat ng Panginoon. Kaya nga po, yun lang. No? Gawin na natin ating bahagi. So, sana, praise God, nung nakaraang linggo, 3 po ang tumanggap sa Panginoon kung hindi yun ang alam. So, yun po ang talagang nais ang Panginoon. No? Sabi ng Bible, there is joy in heaven over one soul that repents. Joy in heaven, kabuuan ng langit ay talaga pong nagsasaya. Dahil po kahit sa isa lang na nagsisi sa kanyang kasalanan at lumapit sa Panginoon. Kaya nga po, ito lang po ang aking itong last days, last chance na rin natin na tayo ay makawin sa ating mga loved ones. In-encourage ko lang kayo. No? Pray for them. Sabi nga ng isang awit, weep over them. Ikaw ay umiyak para sa kanila. Naalala ko po si Dr. Jack Hiles. Sa langit na siya ngayon. Siya po ang nagpauso sa yung, if you die tonight, will you go to heaven? Kinakabahan agad yung mga tinatanong niya tungkol sa kaligtasan. Alam nyo, si Jack Hiles, naniniwala siya na ang pinakamalaki talaga na gawain ng mga Kristiyano, pagdala ng mga kaluluwa. Kaya nga kanina po nasabi ko, tayo nag-attend dito, praise God. Uma-attend tayo ng Sunday School, amen. Tayo ay nagba-Bible study, pero ang pinakamalaki talaga na trabaho, inaatang ng Panginoon, inatas ng Panginoon, pagdala ng mga kaluluwa. Yan po talaga. Dahil po, kung meron man na rejoicing in heaven, ay hindi po dahil kayo ay nag-birthday. Yun. May magbe-birthday na naman sa March. Yung mga, sila po ay tanggap ng kanilang mga allowance, hindi po. Ang rejoicing talaga ay ang mga kaluluwa na maliligtas. Diyan po talaga. Ang great rejoicing in heaven. Over, anong sabi? One soul. Isa lang na kaluluwa. Buong langit ay nag-standing ovation sila. Palakpakan dahil sa isang kaluluwa na lumapit sa Panginoon. At last Sunday, 3 po ang lumapit sa Panginoon. Ayan. Kaya nga po, itong mga last days, last opportunity na rin natin po magdala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Now, balik tayo dito po sa ating pinag-usapan. Kasi po, kung tayo po ay parang nanlulupay-pay, marami talaga po sa last day, sa ating panahon ngayon, marami talaga pong aking mapapatunayan yan, marami po ng lamig. Marami po ang nagbabackslide. Amen? Tama po ba? Oo. Bago mag-pandemic, marami tayo. Matapos ang pandemic, nasala na, na-filter na. Oo. Parang nawala ang pananampalataya. Hindi ko maintindihan bakit. No? Pero katuparan din po yan ng prophecy. Katulad ngayon dito sa pagtuyo ng Euphrates River, katuparan din po yan ng
prophecy. Nangyayari po right at our very eyes para pong isang headline. Mantakin niyo po. May mga babanggitin pa po ako tungkol sa mga bagay na yon. Punta tayo po sa 13, no po? Okay, basahin ko lang po dito sa English. And I saw, coming out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. Ano po yung mga description? 3 unclean spirits like frogs. So, sa ating second na point natin, ang mabuo po sa last days at patuloy na tayo ay magmamanman. Ating tignan lang po yan, no? Obserbahan natin. At ako po ay naniniwala na nandyan na sila. Naka-second tayo na. Sa second point natin po, ang second point, the formation of the unholy Trinity. Ang pagkabuo po ng masama na Trinity. Nawala po sa Bible ang salitang Trinity. Katulad po ng salita na ginagamit natin na palagi na sabi natin, yung itong tawag na ito, yung doomsday, no? Wala siya. Pero, ginagamit ng mga tao sa ngayon. Yung Trinity, bagaman po wala talaga sa Bible, pero marami po na mga passages sa Bible na nagpapatunay mayroon pong Trinity. Marami po. Isa na lang po at marami pang later on din naman po ang ating pag-uusapan. Doon po sa baptism of Christ, nalala niyo po, nung siya ay umahon po sa River Jordan, mayroong tinig mula sa taas. Ano po ang sabi ng tinig na mula sa taas? This is my beloved Son in whom I am well pleased. Sino po yung nagsalita ng ganun? The Father in heaven. And then po, binabanggit na isang kalapate ay pumatong dito sa kanyang balikat at nagsisimbolo ng banal na Espiritu. And of course, ang Panginoong Hesus. Tatlo in that very scene, sa ganung pangitain, tatlo po ang nakikita natin. Ang narinig natin ang Ama, ang Son of God, ang Panginoong Hesus, at saka ang Holy Spirit, no, na bumaba. Now, hindi na natin punta ng iba pang mga prueba. Kasi mapatunayan talaga naman sa Bible po, ang dami po na mga gano'n na mga passages. Pero, sa last days po, ang diablo ay magkikreate din siya ng kaniyang unholy Trinity. Dragon. Sino at ano po yung dragon? Wala nang iba. Revelation 13, tingnan nyo sa Revelation 16, pinapangalanan po si Satan. The dragon. At nabanggit din dito sa ating passage, ang unang beast, unang halimaw, at ang tawag sa kanya, wala nang iba kundi ang Antichrist. At ang pangatlo po, ang pangalawa diyan, pero pangatlo sa unholy Trinity. Ang pangalawa ay ang false prophet. Now, sa ngayon ay parang hindi pa klaro, pero aking narinig sa mga yung mapagkatiwalaan talaga na mga authority sa prophecy, sinasabi nila buhay po ang Antikristo sa ngayon. He is alive and
kicking. Buhay siya. Paano po natin malalaman na siya ay buhay? Dahil din po sa sinasabi dito sa Bible na unti-unti ang spirit of Antichrist ay kanya pong nirarali ang mga kings of the earth, for they are demonic spirits performing signs who go abroad to the kings of the whole world to assemble them for battle on that great day of God the Almighty. Yung great day na yan is the battle of Armageddon. Ang kabuuhan po sa ngayon sa sanlibutan ay ito, nag-iisa. Next meeting atin po mabalangkas po yan. Meron po ngayon na tinatawag nila na globalists. Ewan ko kung narinig niyo po yon. Kung bakit daw natalo si Trump dahil hindi nakuha ng globalist ang approval kay Trump. Dahil itong mga globalist po, maka-antikristo. Si Trump ay makasarili. Ibig sabihin, sabi niya, okay, buhayin natin ng espiritu ng Amerika. Kaya nga, yung kanyang campaign na motto niya, na let's make America great again. Pinatalsik niya po ang mga inchik sa Estados Unidos. Sabi niya, buy American products. At pinatanggal po ang mga kumpanya sa China at sa Russia. Pinatanggal para umuwi sa Estados Unidos. Dahil gusto niya na maging malaki at makapangyarihan ang Amerika. Now, hindi yan approved sa mga globalist. Ang kanang gusto, magkaisa talaga ang buong sanlibutan. At formado na po yun. Kanila na po nakasa yung grupo na yon. Nandyan po si Bill Gates, si Soros, kung sino-sino pang mga makapangyarihan talaga na mga tao. Sila po ang nag-perform sa yung mga globalist. Maraming mga kalahok kasusyo nila sa iba pang mga bansa. Gusto nila na ang problema ng sanlibutan ay gagawin o solusyonan po ng iisang tao. At yun na po ay wala ng iba kung hindi ang Antikristo. Now, ang false prophet po ay ang dami na. Sa atin, meron tayo, si Kibuloy. Diba? Si, yung nasa Israel ngayon, dalawa na sila na nagbubuo na ngayon na sila daw ay magiging mga yung hari o paring saserdote. Pero ito po ang katotohanan. Gumagawa na po sapagkat ang espiritu, mga demonic spirits na ito, ay sila po ay nagrarally na, umiikot na sila, nagre-recruit na sila sa buong daigdig upang matupad po ito at mahanda po ang ating panahon para po sa Battle of Armageddon. At ngayon po, ang sabi ng Bible, ang mga army na yon na binubuo mula po sa east ay nagiging makapangyarihan talaga. Ang China, magiging kalahok po yan. In fact, mayroon pong sinasabi, 300 million army from the east. Sama-sama sila, nabababa, at magmarcha sila at gagawin po nilang highway ang River Euphrates. Diyan po sila dadaan. So, sa atin pong pagbubulay-bulay, tayo po ba ay ganun ka-excited sa mga pangyayari ngayon? Dapat excited tayo. Kasi po, napapatunayan na ang mga propesiya sa Biblia ay natutupad. Now,
bago po ako magko-close, dalawang malaking napakatindi po na katotohanan. Yung end times ay iba po sa last days. Yung end times ay yan ay yung pinangunahan po ng pagbalik ng Israel, ng mga Hudyo sa Israel. Pero ang last days, thief in the night. Yan ang nabanggit kanina. Bigla-bigla po. Wala pong specific na petsa, pero ang palatandaan lang po ay ito. Kung matupad na ito, mga prophecies na ito, at nabanggit yung tuyo ng River Euphrates, yung pong pagkumahog ng mga Hudyo na itayo na po ang third temple, no? Lahat na ito ay nagtuturo na masyadong thrilling. Nakakaba talaga. Anytime mangyayari po ang pagbalik ng Panginoon muli. Ayan po ang tinatawag natin na rapture. Ang tanong po, mapapasama ba kayo? Yan lang ang aking concern. Kasi po, narinig ko yung sabi ni Pastor Joe, yung tignan-tignan natin, nakikita ba yung pagbabago na dumadating sa atin? Kasi yun po ay mga yung hindi ma-deny, no? Undeniable signs na ikaw ay tunay na isang anak ng Diyos. May pagbabago talaga sa buhay mo. Ayan. Kaya nga po, atin talagang usisayin na ating mga sarili. Ikaw ba ay pagdating ng Panginoong Yesus, makakasama ka? Ikaw ba ay isang tunay na born-again child of God? Kung hindi, ito po ang pagkakataon binibigay ng Panginoon naway. Kunin natin ito habang may pagkakataon. Tayo po ay magsitayo. Ayaw natin po na takpan itong ating service na hindi po tayo makakapag-extend ng invitation. Maging epektibo man o hindi, pero ginawa natin yung ating bahagi. Naalala ko po si Dwight L. Moody nung nagkaroon po ng pinakamalaking sunog doon sa Chicago at marami po doon sa Chicago area na namatay po dahil po sa sunog na yon. At ang sabi niya, bakit na bago ang sunog na yon, nagkaroon sila ng campaign, hindi siya nagbigay ng invitation. At marami po ang nasawi doon sa napakalaking Great Fire in Chicago. Now, hindi naman natin hinihingi magkaroon ng sunog dito sa atin. Pero, anong malay natin? Pag uwi ninyo, pagtawid nyo sa kalye o nasagasaan kayo o ano man nangyari sa inyo, yun na po ang huling pagkakataon. Kaya ngayon po, andito ang pinakamainam na time na paglapit sa Panginoon. Sabi ng Bible, ito ang great day of salvation. So, huwag natanggihan ang malaking pagkakataon sa kaligtasan. Kaya bago ako magwakas sa prayer, mayroon sa atin dito, ang Panginoon ang usap sa iyo, at nais mo sabihin, Pastor, nais kong buksan aking puso, tanggapin ang Panginoong Yesus na aking tagapagligtas at Panginoon. Upang ako ay maging handa sa pagbabalik niya muli, at ako ay maging kasama sa pagbalik niya muli. Meron po dito sa ating kalagitnaan. Paiwatig lang po sa pamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay. Is there anyone? Kung ang Panginoon ang usap sa iyo, at sabihin lang sa Panginoon, Panginoon, binubuksan ko aking puso. Ako'y tumatanggap sa iyo na Panginoon at tagapagligtas. Meron po rito. Kunin niya ang pagkakataon. Itaas na po ang kanyang kamay. Paiwatig na siya ay lumalapit sa Panginoon bago maging huli po ang lahat. Meron po? Meron po dito? Mayroon akong nakita isa nagtaas ang kamay. Praise God. Naway, kayo talaga ay magtitsak sa inyo talagang relationship sa Panginoon.
Okay. Amen. Mamaya tulungan lang ni Sister Irma, itong ating mga juniors. Siguro, ngayon lang na-realize na talagang kailangan sila ay mag-settle sa Panginoon kung sila talaga ay tunay ligtas o hindi. Praise God. Panginoon, salamat. Ang inyong ebanghelyo ay siyang kapangyarihan niyo sa kaligtasan. Dito, Panginoon, sa mga tinatawag niyo sa kaligtasan. Pinupurit, pinapasalamatan namin kayo sa lahat niyo pang gagawin nitong mga huling panahon. In Jesus' name, Amen. Tayo po ay magsamba sa Panginoon.